120, 80. So SpO2 97%. So okay na. Hypertensive. So 130. 130 BPM. 130 BPM. Respiratory rate 40. Respiratory rate sit 40. IBP in IBP 200 150. So we will try. Start. So set natin is 200 by 150. Systolic diastolic. So ang set natin ng SpO2 is 94 kasi naka-hypertensive tayo set. So dapat dito mag 200 ano yan. Kung accurate yung ating monitor. So 200 yan. Yun, 200 152. 200 150. So pasok naman guys. Swabe pa yan. Pasok na pasok. So try naman natin sa hypotensive. Hypotensive tayo. Adult 40 BPM, 15 rpm. Respiratory rate niya. So i-stabilize lang natin yung ating monitor. Kasi hypotensive yung ating settings. So 40 breath per minute, respiratory rate is 15. IBP, wala tayong IBP, hindi ko kinabit yung IBP. So in IBP 60/30, SpO2 ko 95. So try natin ulit. So hypotensive tayo. So ginamit lang natin guys yung standard parameters lang. At ito yung ating SpO2, ito yung ating ECG, at ating yung BP. So ito lang yung tatlong standard. So yung IBP hindi ko kinamit muna IBP. Pero pwede rin mo i-check yung IBP, temperature, cardiac output, pwede rin yan guys. So kinukuha ko lang yung muna yung guys, yung basic parameters lang na chine-check na isang mga monitors. Ayan. Kasi after nung ni-refer ko yan, after ko siyang nire-repair, ito chinik ko sa isa-isa kung pasado siya guys sa parameters kung nasinisit sa standard. Kung accurate yung ating machine. Pag hindi siya accurate, magkakalibrate ako. So kakalibrate ako, gagamitin ko rin yung ating ProSim. So hindi pa tapos. Yung ating 95 yung ating SpO2, 95, 96, so 1 lang. So yung ating BPM, yung ECG rate natin is 40 din yung ating setting sa hypotensive. So dito na lang tayo nag-iintay. Yan, inaantay natin yung BP. Yung 60 by 30 na in IBP, ang result natin is 60 to 31. So pasado pa rin yan sa guys.
plus or minus 3% tayo guys ha. Plus or minus 3% tayo dito sa ating unit. Yung ating tolerance. Sa tolerance natin guys, plus or minus 3% lang, 3%. So tapos na tayo sa hypotensive, dito tayo sa tachycardia. Yan, tachycardia natin 180 beat per minute. Rate niya ay ang ECG rate niya is 180. Respiratory rate niya is 50. So NIBP niya 80 by 50. Ang SpO2 natin 88. So ito yung tachycardia. So 88% yung ating SpO2. So siguro mag-a-alarm yan kasi ito nakaset to sa 90 yung pinaka-low ng saturation niya. So ating sinisit is 80%, 88%. So sa ECG rate na 180 ng set natin is 180. So tama siya. Tama yung ating ECG. So ang respiratory rate natin is 50. So respiratory rate is 50. So ating SpO2 is 88. Ay 88. So ating reading is 88. So ang ating BP 80 by 50. So start natin yung BP para makuha natin yung ating 80 by 50 na 80 by 50 na NIBP. So nasa tachycardia tayo guys na settings. So ganito lang pag-check natin ng ating mga monitor guys na pagkatapos natin i-repair, kailangan natin i-check isa-isa yung ating parameters kung accurate ba. So nag-reading pa siya. Yun 82.51. So ating 82.51 guys. So 80 by 50. 80 by 50 guys. Ayun, ating settings. Ating result is 82.51. So pasok pa rin siya guys. Plus or minus 3% lang tayo guys dito. Yan yung ating tolerance. So ayun, pasok na guys. So lahat to tine-check ko yan isa-isa. Kasi ito yung ni-repair ko, pinalitan ko ng mainboard yan. So lahat yan check natin isa-isa kung accurate ba siya. So ito okay. Ito okay guys, accurate yung reading niya. So back tayo sa normal para malang maingay. Yan. Normal set tayo. Yan. So baba ako normal na guys. So okay pa yung ating unit. So accurate pa rin yung unit natin guys. Kahit bagong palit ng CPU board to eh. Ito yung bagong palit natin ng CPU board na yan. So lahat naman to guys ito. Lahat to pinalitan ko ng CPU board. So 5 na yung napalitan ko ng CPU board. Ito kasi kinakahoyan ko na lang to eh. Wala nang hawakan yan. Kinakahoyan ko lang yan. So meron akong isa dito, nagpalit ako ng power supply. So kinuha ko na yung power supply dito kasi namamatay. Hindi siya nag-i-stay. Nagsa-shutdown siya ng after mga 5 minutes na mamatay siya guys. So pinalitan ko ng power supply. So yan guys, ganun lang. Ganun lang tayo pag-check ng ating accuracy ng ating patient monitor. So ito okay, hindi ko siya i-calibrate kasi pasado naman siya sa parameters na settings ko dito. Plus or minus 3% lang tayo. So pasok siya. So napakaluma na yan, no? 2009 namin na-acquired to guys. So ano na yan? 15 years. 16 years na. So accurate pa rin yung ating reading guys. So ginamitan ko lang siya ng aking ProSim 8 na Vital Signs Simulator. Yan. So ito pinakamagandang gamitin guys sa mga simulator. Kasi meron akong ProSim na simulator, ProSim 8. Meron akong ProSim 8, meron din akong SimCubes. So ito ang pinaka the best pag gagamit kayo ng multi-parameters na simulator. So yun lang guys. Yun lang. Sana mayroon ditong magkakaroon ng problema sa BP yung high para makalibrate ko. Para ma-calibrate ko rin dito guys. Papakita ko sa inyo kung paano mag-calibrate dito. Okay, dito lang muna.